Sir, nabanggit niyo po yung mga anomalya no, na nangyayari. Isa sa mga hinaing ngayon ng ating mga kababayan, yung kumbaga nawala yung tiwala ng ating mga kababayan sa Congress dahil nga dito sa nangyayaring korupsyon. Sa tingin niyo po ba, sir, meron pang pagkakataon, natitirang panahon, yung 20th Congress para po mabawi or makuha ulit yung tiwala ng ating mga kababayan, sir? Alam mo, Almar, we only have 2 years left dahil yung huling 6 months, barely 2 years, dahil alam naman natin, yung huling 6 months, kampanyahan na yan. Dito nga sa atin, yung last 1 year, kampanyahan na. But I believe si Speaker Bogie D is on the right track. Gusto niya ngayon ripasuhin yung imahen ng Kongreso. He's putting new people to become the face of Congress. He's I think setting the right direction. Nakikita ko siya, lagi siyang umiikot among the congressman that, you know, always reminding everyone, oy, focus tayo sa pagtulong sa mga tao. Balik tayo sa mandate natin na kung bakit tayo in-elect, yung matulungan natin yung mga Pilipino. Hopefully, everyone will heed that call na mag-focus muna sa serbisyo talaga. And we only have 2 years left. Now, pagdating dyan, paano babalik ang tiwala ng mga tao sa Kongreso? Kailangan may managot. You know, accountability, yan lang lagi kong sinasabi. If there is no accountability in government, then yung korupsyon, hindi matitigil yan. Ang mangyayari dyan, palaki lang ng palaki ang korupsyon dahil lang sasabihin, okay lang pala na magnakaw dahil wala naman walang makukulong. So, I believe ngayon din sa mababang kapulungan, sinabi na rin ni Speaker Bogie dyan that, you know, he will not protect anyone and that he will work para magkaroon ng accountability. Kung sino may kasalanan, dapat yan ang panagutin dapat. And I hope we see that. Kaya nga, I'm very saddened dahil si Babe Singson, dating Secretary Babe Singson resigned from the ICI dahil, you know, isa siya doon sa sa mga tao na may kredibilidad nawala si Magalong, si Mayor Magalong. Then I think that doesn't speak well kung ano yung nagiging direksyon. Ano yung masasabi mo, sir, doon sa mga nananawagan na i-abolish yung Congress? Well, alam mo, I don't think na hindi ko sinasabi ito dahil membro ako ng Congress. I think we still need Congress dahil to become the voices of people. Ang mga tao, alam mo, madalas, lagi ko rin sinasabi kahit sa mga constituents ko, lagi natin sinasabi na pag may problema, ang sinisisi natin, yung mga nasa tao sa gobyerno, yung mga politiko na nakaupo. Pero sino ba yung bumoboto sa politiko? Di ba yung mga tao rin? Then we also everyone has to act responsibly. Let's elect qualified people. Sabi ko nga doon sa mga kadistrito ko, pagka ang inelect mo magnanakaw, bakit ka magugulat kung pag nagnakaw siya? Hindi ka dapat magulat dahil magnanakaw yung inelect mo Di ba? But ako, I believe Congress has plays a big role in the democratic process in order para yung mga tao magkakaroon rin sila ng boses. But we have to elect the right people so that the voices of the people can be heard. Dapat ang mga binoboto nagtatrabaho talaga to become representatives of the people and not representatives of themselves. Hindi dapat pansariling interes ang nangingibabaw. Sadly, ang nangyayari kasi kadalasan sariling interes. Bakit nangyayari yon? Kasi nga walang accountability Kung merong accountability, matatakot ang mga taong magnakaw. Kung may makukulong, then matatakot sila dahil meron palang penalty. Dapat nga, yung pagdesisyon dyan, kasing bilis ng desisyon na ipinataw kay Congressman Kiko Barsaga. Dapat ganun rin kabilis. Palagay ko, kung ganun kabilis yung mga sentensyang lumalabas, makikita natin, mababawasan yung mga nagnanakaw. Sir, last na lang bago ko ibalik kay Admar. Ano yung pakiramdam, sir, na membro po kayo ng 20th Congress na sad to say hindi pinagkakatiwalaan ng marami sa ating mga kababayan ngayon? Well, it's siyempre nakakalungkot dahil na-generalize yung Kongreso
In fact, madami sa mga kasamahan namin sa Kongreso ang low moral. Marami naman magagaling na kongresista. Pero nadadamay sila doon sa mga aksyon ng mga ibang tao na talagang sinamantala yung kanilang posisyon. And I believe, para magbalik ang tiwala ng mga tao, which would have a positive effect, hindi lang sa tao, pero kami na rin, sa amin, para mabalik yung pride for as being a member of Congress, then everyone should join together and do the right thing. Let's speak up for what is wrong. Pagka nakita natin may mali, huwag tayong matakot magsalita. Opo, Congressman, balikan ko lang yung sa budget. Itong 2025 budget, maraming nagsasabi pinakakurap, maraming anomalya, kontrobersyal yung budget sa 2025. Well, meron ng pag-question dyan sa Korte Suprema, kabilang din yan sa napag-uusapan sa investigasyon sa mga flood control projects. Now, dito tayo sa 2026 budget. Ano po ang assessment niyo po dyan? Dapat pa ba? Meron pa bang dapat na pagtuunan ng pansin? Kasi marami pa pong hihimay po dyan, lalo na sa pinakahuli niyan, ang opisina po ng Pangulo, yung sila, yung pinaka-last say, meron ba kayong nakikitang anomalya or dapat na i-veto or dapat na Congressman? Well, Mark, gaya ng sinabi mo, the 2025 budget was talagang most corrupt. I think most of the Filipino agrees at nakita natin. Dati, nung sinasabing most corrupt budget yan, tinatanggi pa. Sinasabi lang, hindi. Pero ngayon, nakita natin, napakadami pala talagang anomalya. Ngayon, sang-ayon na siguro lahat na talagang naging most corrupt yan dahil sa dami ng laki ng kinita ng mga ibang tao. Now, itong 2026 budget, nakita naman namin na it became more transparent sa mga members. Now, ang kailangan lang mangyari during the BICAM is for it to be open. Hindi dapat closed door yan. Yung mga minutes, let's present it to everyone. Let's allow everyone to know kung anong mga changes ang ginawa. Dahil alam mo, yung plenary debates namin during the budget hearing, that was open Pero that was open to everyone. Pero kung papalitan mo kung ano yung mga pinagdebatihan na natin during plenary debates, nung hinihiring namin yung kinukonsidera namin yung budget, kung mapapalitan yan during the BICAM at walang may alam kung ano yung naipalit, then magkakaroon na naman ng problema. So I believe naman, I think everyone has learned, even both houses, both House of Representatives and Senate, I think they learned from the mistakes of the past, and I feel na this time the BICAM would be more open because it has to be open so that we can regain the people's trust. And yun rin yung sinabi naman ni Speaker Boji. Sabi niya ganyan, he wants the BICAM to be open at gusto niya malaman ng tao kung merong mga changes na ginawa o isinulong diyan sa BICAM. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, Congressman, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon, lalo na papalapit na po yung araw ng Kapaskuhan, maliban dito sa issue ng korupsyon, naging sentro din ng debate sa social media, yung 500 peso na Noche Buena, kung ano-ano pa. Last message na lang po, Congressman. Well, sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino, naiintindihan ko kung ang pakiramdam ng lahat kung nawawalan tayo ng tiwala sa gobyerno, naiintindihan ko dahil sa mga nangyayari. But I hope we do not lose hope dahil lalong-lalo na for our country. Now, kung binabantayan lang natin, bantayan po natin lahat ng ating inalal na opisyal. If we want them to perform, then let us all make them accountable. Yan rin yung lagi kong sinasabi sa mga constituent ko. Bantayan nyo rin ako. Pag may mali akong ginagawa, then call me out. Kasi pagka mananahimik tayo, then hindi makukorek yung mga mistakes na yan. We should learn to love this country. Pagka ako naiimbitahan sa mga pagpupulong ng mga PTA, SPTA, lagi kong pinapaalala sa mga kaguruan, ituro rin natin yung pagmamahal sa bansa, sa mga kabataan. Dahil pagmahal natin yung bansa, then gugustuhin natin umasenso ito, then gugustuhin natin gawin kung ano yung tama. Sa ating mga
mga kababayan, bantayan natin lahat ng ating elected officials. Huwag tayong matakot to call them out pag may maling ginagawa. Because that is the only way that na may aayos natin yung galaw, yung kilos ng bawat isang mga bawat isang naninilbihan sa ating bansa. So sa pagdating ng Kapaskuhan, I just want to wish everyone a Merry Christmas. There is still hope. There is still hope, pero kailangan sama-sama po tayong lahat.